Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang mga bahagi ng aklat. Sa araling ito, iyong matutukoy ang iba't ibang bahagi ng aklat. Handa ka na ba? Alam mo ba kung ano ang aking hawak? Magaling! Ito ay isang aklat. Ano ba ang aklat para sa iyo? Para sa akin, ang aklat ay isang mabuting kaibigan dahil maraming bagay tayong natututuhan mula rito. Nakalilibang din ang pagbabasa ng aklat. Nadadala rin tayo sa iba't ibang lugar at nakakikilala ng iba't ibang uri ng tao mula sa mga impormasyong hatid ng aklat. Para mas magamit mo ng maayos, halika at kilalanin mo ang iba't ibang bahagi ng aklat. Narito ang mga bahagi ng aklat. Pabalat, cover sa Ingles. Ito ang bahaging makapal upang magsilbing proteksyon ng aklat. Ito ay kadalasang makulay. Makikita rin dito ang pamagat ng aklat at ang pangalan ng author ng aklat. Pahina ng pamagat, title page sa Ingles. Ito ang bahagi kung saan makikita ang pamagat ng aklat, gayon din ang pangalan ng mga may akda at ang tagapaglimbag. Pahina ng karapatang sipi o ari, copyright page sa Ingles. Ito ang bahagi kung saan makikita ang naglimbag ng aklat, lugar ng pinaglimbagan nito, maging ang petsa ng pagkakalimbag nito. Talaan ng nilalaman, table of contents sa Ingles. Ito ang bahagi kung saan makikita ang mga paksang taglay ng aklat, gayon din ang mga pahina kung saan makikita ito. Paunang salita, preface sa Ingles. Ito ang bahagi kung saan mababasa ang mensahe ng author para sa kanyang mambabasa kaugnay sa nilalaman ng aklat. Katawan ng aklat, body of the book sa Ingles. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng aklat sapagkat dito mababasa ang kabuuan ng mga impormasyong taglay o nilalaman ng aklat. Bibliografiya, bibliography sa Ingles. Ito ay makikita sa hulyang bahagi ng aklat. Nakatala rito ang mga sangguniang ginamit sa pagbuo ng aklat tulad ng mga aklat, internet site at iba pa. Tinatawag din itong talasanggunian. Mayroon din mga optional na bahagi ang aklat. Hindi lahat ng aklat ay may mga bahagi nito. Ito ang glossary at index. Glossary o glossary sa Ingles. Ito ay makikita sa hulyang bahagi ng aklat. Dito mababasa ng paalpabeto ang mahihirap na salitang ginamit sa aklat, gayon din ang kahulugan ng mga ito. Index o talatuntunan. Index naman sa Ingles. Makikita rin ito sa hulyang bahagi ng aklat. Makikita rito ang mga paksa sa aklat na nakaayos ng paalpabeto, gayon din ang pahina kung nasaan ang mga ito. Muli, narito ang mga bahagi ng aklat. Pabalat, pahina ng pamagat, pahina ng karapatang sipi o ari, talaan ng nilalaman, paunang salita, katawan ng aklat, bibliografiya,
Glossary. Index o talatuntunan. Ikaw ay nasa aklatan at kasalukuyang nananaliksik tungkol sa inyong asignatura. Ano-anong mga bahagi ng aklat ang gagamitin mo sa bawat sitwasyon? Tukuyin ang tamang sagot. Hawak mo ang isang aklat at gusto mo agad malaman kung ang paksang kailangan mo ay narito ba. Anong bahagi ng aklat ang titignan mo? Glossary, pabalat, talaan ng nilalaman. Ang tamang sagot ay talaan ng nilalaman. Nakita mong nasa aklat na ito nga ang paksang hinahanap mo. Gusto mo nang basahin ang tungkol sa paksang ito. Anong bahagi ang gagamitin mo? Index, bibliografiya, katawan ng aklat. Ang tamang sagot ay katawan ng aklat. Muli kang tumayo para kunin lahat ng aklat sa kabinet tungkol sa panitikang Pilipino. Anong bahagi ang dapat mong tignan para makuha agad ang mga aklat na kailangan mo? Glossary, index, pabalat. At ang tamang sagot ay pabalat. May mahihirap na salita kang hindi maunawaan ang kahulugan. Anong bahagi ang gagamitin mo para malaman ang kahulugan ng mga salitang ito? Glossary, index, paunang salita. At ang tamang sagot ay glossary. Gusto mong malaman kung anong taon na isulat ang aklat na hawak mo. Anong bahagi ng aklat ang dapat mong tignan? Pabalat, paunang salita, pahina ng karapatang sipi. Ang tamang sagot ay pahina ng karapatang sipi. Gusto mong malaman ang mga sangguniang ginamit sa pagbuo ng aklat na hawak mo. Anong bahagi ng aklat ang dapat mong tignan? Bibliografiya, glossary, talaan ng nilalaman. Ang sagot ay bibliografiya. Sabihin ang bahagi ng aklat na tinutukoy sa bawat pangungusap o larawan. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa comment section. Ito ang bahagi kung saan mababasa ang mensahe ng author para sa kanyang mambabasa kaugnay sa nilalaman ng aklat. Ang bahaging ito ay paunang salita.
Makikita rito ang mga paksa sa aklat na nakaayos ng paalpabeto, gayon din ang pahina kung nasaan ang mga ito. Ito ay index. Nakatala rito ang mga sangguniang ginamit sa pagbuo ng aklat. Ito ay bibliografiya. Ito ang bahagi kung saan makikita ang naglimbag ng aklat, lugar ng pinaglimbagan nito, maging ang petsa ng pagkakalimbag nito. Ang tamang sagot ay pahina ng karapatang sipi o ari. Dito, mababasa ng paalpabeto ang mahihirap na salitang ginamit sa aklat, gayon din ang kahulugan ng mga ito. Ito ay glossary. Ito ang bahaging makapal upang magsilbing proteksyon ng aklat. Ito ay kadalasang makulay. Ito ay pabalat. Ito ang bahagi kung saan makikita ang pamagat ng aklat, gayon din ang pangalan ng mga may akda at ang tagapaglimbag. Ang bahaging ito ay pahina ng pamagat. Ito ang bahagi kung saan makikita ang mga paksang taglay ng aklat, gayon din ang mga pahina kung saan makikita ito. Ito ay talaan ng nilalaman. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng aklat sapagkat dito mababasa ang kabuuan ng mga impormasyong taglay o nilalaman ng aklat. Ito ay katawan ng aklat. Ang bahaging ito ay pabalat. Ang bahaging ito ay paunang salita. Ang bahaging ito ay bibliografiya. Ito ay talaan ng nilalaman. Ito ay pahina ng karapatang sipi o ari.
Ang bahaging ito ay talaan ng nilalaman. Ito ay katawan ng aklat. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.